Hello mga kaguhit, isang mapagpalang araw sa ating lahat. And for today's art project mga kaguhit ay gagawa tayo ng Japanese koi watercolor style. Medyo matagal-tagal na rin nung last akong nagtry ng ganitong style at susubukan natin at ipapakita natin sa inyo kung kaya pa natin. Siyempre una-una sa lahat hindi mawawala yung sketching. Hanap po natin yan para hindi tayo mawala sa ating design at sa ating kung meron ba tayong reference at sa mga idea na gagawin natin. Gagamitin nating watercolor paint ay ang Reeves. Ang Reeves ay isa sa mga recommended, lalo na yung nag-aaral pa ako sa IT o BSIT What's Art. Ito yung mga nire-recommend talaga ng ating mga teacher. Nasa sa inyo yun kung gusto nyo ba na dark masyado yung gagawin yung art style o pwede nyo rin na i-light lang. Nasa inyo yun. At saka yung itong Reeves kasi na watercolor mga kaguhit ay pwede mo rin siyang haluan ng oil. Trinay ko siya, maganda at parang acrylic din siya. Pero nakadepende pa rin yun sa inyo mga kagawit. Kung ito kasing Reeves medyo affordable lang siya. Ito lang din yung kaya ng ating bulsa. Ang depende yun sa inyo kung gusto nyo gumamit ng mas mamahaling mga watercolor paints or acrylic paints. Saka paalala ko lang sa ating mga artista, hindi po nakabase yung mga gamit sa talent natin mga kaguhit. Built-in na po iyon sa inyo kung paano nyo pagagandahin yung artwork or masterpiece nyo na kung ano lang ang meron kayo. Pero hindi naman habang buhay, siyempre habang tumatagal na sa paggawa ng artist, siyempre kailangan mo rin mag-upgrade. Pero kung nagsisimula ka pa lang, wala namang masama siguro kung gumamit ka ng mga mamumurahin lang muna ng mga art material. Kasi ang pagiging artist ay wala po sa mamahaling gamit o sa mga mamahaling materials. Ito po ay iyong puso na kung ano ka at kung gaano ka kagaling. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Tama? Okay. Para po sa mga baguang artist na katulad ko, nagsimula din po ako sa walang alam. Siyempre, mas madali na ngayong panahon ngayon kasi meron ng mga YouTube, mga tutorials, hindi tulad dati na kung gusto mo matuto mag-paint ay kailangan mo talagang magpa-apprentice. Ay ngayon ay mas napapadali na ang gusto mong matuto agad. Anyway, ang gamit nating paintbrush dyan ay ang tinatawag nilang water brush. Refillable po yan. Pwede nyo pong lagyan ng tubig sa loob niya kung gusto nyo mas mapadali yung trabaho. Pero para sa akin, hindi ko siya nilalagyan, kundi dinidip-dip ko lang siya sa tubig. At saka ang gamit nating papel dyan ay ang vellum board lang muna. Hindi muna ako gumagamit ng watercolor paper kasi medyo pricey po iyon. Kung ang purpose ko lang po naman ay makagawa ng video para makita nyo. Ang art style na ginagamit natin dyan mga kaguhit ay yung parang hatching lang din. Hatching pero dahan-dahan lang. At nagsimula ako syempre sa light colors bago ako naglagay ng mga dark para makita natin kung ano pa ang pwede nating mailagay at kung ano pang mga ideya, dahan-dahan lang. At dyan gumamit ako dyan ng mga iba't ibang kulay para mas tumingkad at maganda tignan. Anyway, at kung gumagawa kayo ng mga ganitong style mga kaguhit, kung gumagawa kayo ng watercolor style, huwag nyong seryosuhin. Mas maganda na i-enjoy nyo lang. Kung ano yung gusto nyong kulay yung nasa sa isip nyo, ilabas nyo lang. Hindi po pangit yung kalalabasan niyan kasi para lang po kayo naglalaro. At saka watercolor po yan, kahit madumi siya or kahit pakalat-kalat yung style na gagawin nyo, at the end of the art piece magbe-blend lang po yan siya mga kaguhit. So enjoy nyo lang kahit madumihan or ano bang style, anong kulay o pangit bang kalalabasan ng kulay,
enjoy nyo lang watercolor kasi yan. At the end of the video, at the end of the art is pwede nyo lang yung editin or pwede nyo nang lagyan ng iba't sapawan ng ibang kulay para mas gumanda tignan. At saka huwag kayong matakot at mag-explore ng iba't ibang kulay kasi pag mag-dry naman yan mga kagawid, magpe-blend naman yan at saka medyo magpe-fade, kaya may chance pa kayo na sapawan pa, at kung meron man kayong mali pwede nyo pang palitan. Anyway, advice ko lang po, pag nagwa-watercolor po kayo, iwasan nyo po muna na gumamit ng totally black paint. Mas maganda mag-explore kayo, mag-mix kayo, or enjoy nyo lang ba. Example, mag-mix kayo ng kung gusto nyo maka-achieve ng black na kulay is kahit lagyan nyo lang ng blue at lagyan mo rin ng kunting red at kunting brown para ma-achieve nyo yung black na kulay. Pero yung ginamit ko dyan mga kagawid ay nag-mix lang ako ng blue at saka kunting red, pink, or pwede rin yung orange para medyo mag-dark sa tignan. Tsaka nilagyan ko hinaloan ko ng maraming tubig para siya totally black na black yung kalalabasan niya. Depende yun mga kagawid kasi sa inyo pa rin yun. Kung ayaw nyo nahihirapan kayo, pwede naman kayong gumamit talaga ng black. Anyway, yung gamit nga pala nating brush dyan, kung may makita kayo dyan na ginagamit ko na malaking brush, yan po ay makeup brush. Iwasan natin gumamit ng dry brush o yung brush na pang pintura pag nagwa-watercolor tayo kasi pangit yung kalalabasan. Mas maganda na soft brush yung gagamitin natin. Ito din yung mga brush na ginagamit ko pag gumagawa ko ng charcoal portrait kasi mas soft at mas sustain yung kalalabasan niya or yung tinatawag nila na output. Tsaka mas maganda na pag-aralan nyo rin mga kaguhit yung dark to light. Ganda kung wala kang ginagawa, kung hindi nyo feel na mag-colored ay mag-practice kayo na mag-charcoal kasi isa rin yun sa step para matuto kayo sa mga dark and lights na mga style. At kung makuha mo na yung technique sa paggawa ng mga painter sketch na dark to light, mas madali na lang mag-adjust or minsan hindi mo na kailangan kumuha ng reference para makagawa ng painting, o mas maganda na mag-explore ka na lang kung ano yung nasa isip mo, paint mo na lang kung ano yung nasa imagination mo, lagay mo, tapos gamitan mo ng dark light process. At alam nyo ba mga kaguhit ng traditional Asian or koi painting nagsimula sa Asia talaga. Ito yung mga mahilig na ginagamit ng mga negosyante kasi yung meaning talaga ng koi is pampaswerte at good fortune. At sa mga panahon dati, mga 800 BC, di ko alam kung anong year ba yun, pero ito talaga yung ginagamit ng mga negosyante. Tsaka ito rin yung ginagamit ng mga kadalasan sa mga tattoo artist na pang cover up ng mga old tattoos kasi yung koi kasi maganda kasi yung mga linyahan niya, ginagamitan ng mga power lines para mas masapawan yung mga old tattoos. At saka may mga nakikita ko, mga nakilala kong mga artist, mga traditional old artist na yung pagpaint ng koi ay ginagawa na nilang pamparelax. Yun. Kasi siyempre, pag makikita ka ng mga ganitong painting, siyempre parang nakaka-relax talaga. At saka mostly, sa mga napansin ko, sa mga exhibit, sa mga paintings, itong mga ganitong painting talagang yung mabilis at saka mabenta. Hindi kasi komplikado tignan, maliwalas sa mata, hindi siya masakit, at saka nakaka-relax. At saka sa paggawa kasi ng ganitong painting mga kaguhit, hindi effortless kasi. Hindi mo kailangang ma-stress. I-enjoy mo lang. Saka kahit wala na masyadong details, maganda na siya tignan. Lalo na pag personal. At saka pag malagyan mo siya ng spray at saka malagay mo sa frame. Ang tignan maganda siya. Pwede sa pangsala.
pwede pang kusina, pwede pang office, pwede pang negosyo. Yung kinagandahan sa koi, lalo na pag nalagyan mo pa ng mga konting lotus-lotus, konting bulaklak. Nakatipindi rin kasi yan sa owner ng painting, mga kaguhit, kung ano yung gusto nila. Pero dito mga kaguhit, yung ginawa natin is simplihan lang natin. Total, pang content ko lang naman to, at gusto ko lang pakita sa inyo kung kaya ko pa. Ting hagod-hagod pa at patapos na tayo mga kaguhit. Sana po ay may natutunan kayo. Unti-unti lang po tayo mga kaguhit, pero hayaan nyo, gagawa na tayo ng sunod na video para sa mga art content. Siyempre, sana po ay nagustuhan nyo yung video na ito at may natutunan kayo. O diba, para lang tayo nagchichika-chika, nag-usap-usap lang tayo ng parang tropa, simple-simple yan lang. Hindi, wag lang po natin seryosohin yung buhay natin, enjoy lang natin. Good vibes, kumbaga. Pwede kayong mag-comment kung ano pa yung pwede natin gawin sa susunod. At yan na ang ating finish outcome mga kaguhit. At sana po ay nagustuhan nyo. Hanggang sa susunod, maraming salamat.